Mga kapatid, patuloy tayong mag-aaral po ng salita ng Diyos at sumaatin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Basahin natin ang sulat ni Mateo 15:10. Sabi po dito, pinalapit ni Jesus sa kanya ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo ito at unawain." Alam niyo po, ang Panginoon Jesucristo ay nag-aanyaya. Sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo, kailangan natin unawain natin yung ating mapapakinggan. Ano ho? At ito pa ang sinasabi sa mga sulat naman ni Marcos 7:14, muli niyang pinalapit ang maraming tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat sa akin at inyong unawain." Alam niyo po ang kasulatan, kailangan talaga unawain natin. Huwag ho tayong magkaroon ng maling pag-interpretasyon. Kailangan unawa. Yan po lagi kong binabanggit. Ang nakasulat o unawain po natin para hindi ho tayo magkaroon ng maling pangunawa. Kasi nga po, yung unawa na mula sa ating sarili, yun ang minsan ang makapagliligaw sa atin. Mapapahamak ho tayo sapagkat sinasabi ng Aklat ng Kawikaan, ito ang sinasabi sa Aklat ng Kawikaan 3:5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Mga kapatid, ito ang tanong, paano natin mauunawaan ang salita ng Diyos? Alam niyo po, kaya nga ang Diyos po na rin ang nagbigay para magbigay tulong. So may tagatulong po tayo kung ikaw ay mananampalataya na, no? Pero kung hindi ka pa mananampalataya kay Kristo Jesus, wala kang gabay ng Santong Espiritu. Tandaan po niyo yan. Ito, basahin natin, ano ho? Para maintindihan natin at maunawaan natin yung mga salita ng Panginoon, ano ho? Basahin natin itong sulat ni Apostol Pablo. Sa tulong ng banal na Espiritu na nasa atin, ingatan mo ang tamang aral na ipinagkatiwala ko sa iyo. Alam niyo po, ganito yan, para maintindihan natin. Sinasabi po dito, no, sa tulong ng banal na Espiritu na nasa atin. Kung ikaw ay mananampalataya na, ipagkakalob ito ng ating Panginoon Kristo para may tagatulong sa atin. So, ang purpose po ng Banal na Espiritu ay tagatulong sa bawat mananampalataya. Kaya hindi mo maunawaan ang mga bagay-bagay, kaya huwag kang mananalig sa sarili mong karunungan. Yun ang sinasabi kanina sa Aklat ng Kawikaan. Dapat maging malinaw sa atin. Huwag kang mananalig sa sarili mong pangunawa. Ibig sabihin, iyo munang siya sa atin. Humingi ka ng tulong sa banal na Espiritu kung ikay mananampalataya na. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya ni Kristo, hindi ka pa sumusunod sa kanyang pamaran at utos, hindi ka pa bibigyan ng patnubay ng Santong Espiritu para maunawaan mo yung mga bagay na espiritual. Bakit po? Kasi ganito yan. Kung mangangaral ka, magtuturo, hindi mo alam ang pamaraan ni Kristo, ay hindi ka pagkakalooban. Kung babalikan natin itong 13, sabi po dito, ituro mo ang tamang aral na natutunan mo sa akin ng may pananampalataya at pag-ibig. So yan po. Kapag wala ka pang pananampalataya at pag-ibig, kasi yung pag-ibig, matutunan mo yung mga aral at turo ni Kristo. Matuto ka magtiis, matuto ka magtiyaga, matuto ka magpakumbaba, meron kang pagpipigil sa sarili. So yung mga aral utos ni Kristo yun di ba? Sabi pa dito, dahil ito ang karapat-dapat gawin ng mga nakay Kristo Jesus. Kung ikaw ay nakay Kristo Jesus, mananampalataya ka at tagasunod ni Kristo, yan, sabi sa 14, sa tulong ng Banal na Espiritu na nasa atin, ingatan mo ang mga tamang aral na ipinagkatiwala ko sa iyo. So yung salitang iyan, salita rin niya ni Kristo na kung saan si Apostol Pablo ay naturuan, ganun din niya ipinapasa sa mini-mentor niyang si Timoteo. So malinaw po ba? Kaya ang sinasabi po dito, huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. So malinaw po ba? Kaya kailangan natin ng tulong ng Banal na Espiritu. So tagatulong lang po ang kailangan natin. Pero bago ka bigyan ng tagatulong ng Banal na Espiritu, kailangan mananampalataya ka na kay Kristo at sumusunod ka na sa kanyang pamaraan at utos. So malinaw po ba? Kaya nga sinasabi ni Jesus, ito, uulitin ko po, makinig kayong lahat sa akin at inyong unawain. Paano natin ito uunawain? Ang mga sinasabi ni Kristo. Ngayon, bigyan ko lang po ng linaw itong ating mga
i-discuss ngayong araw na ito. Ngayon mga kapatid, ito yung mga komento na gusto ko pong ilinaw sa inyo. No? Ito ang sabi ng isang nagko-comment sa atin, iyan ang sinasabi ko, na kamangmangan sa salita ng Diyos, yung bang nakasulat na ngunit ayaw pa rin paniwalaan. Yan po ang comment niya at bibigyan po natin ito ng linaw. Ito po yung talata na kung saan ay may iba't ibang bersyon na binabasa pero kailangan natin unawain. Malinaw po, no? Paano natin maunawaan yung mga nakasulat sa banal na kasulatan? So, kailangan natin ng tulong ng banal na espiritu. So, malinaw po ba? So, ating i-discuss po itong unang Pedro 1:2. Kasi po, ito yung kanilang mga paliwanag. Sino ang pumili? Ang Diyos Ama. So, doon sa konteksto na kanyang binabasa. Pangalawa, sino ang nagpabanal? Ang banal na espiritu. Yan ang hindi mo nakita sa talata o sadyang nilakdawan mo parang magmukhang tama ka. Yan ang kanyang explanation. Number 3, kanina daw dapat maging masunurin ayon dyan sa talata kay Kristo Jesus. So ating ililinaw ang mga bagay nito, no? Mga kapatid, babasahin po natin itong unang Pedro 1:2. So ito ay i-review lang po natin. Ito ay na-discuss na natin. Pero para sa atin, itong mga ganitong binabasa natin, ito po ay paraphrase. Ano ho? Bakit paraphrase? Kasi humahaba po yung pangungusap. Pero uunawain po natin para hindi tayo magkamali sa ating pangunawa. Ngayon mga kapatid, basahin po natin yung kanyang version na binasa dito po sa Magandang Balita Biblia, MBB. Dito po sa unang Pedro 1:2, basahin natin. Ano ho? Para mabigyan po natin ng paglilinaw. Tandaan po natin, paraphrase po ito. Basahin natin, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesus Kristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Ngayon mga kapatid, mag-analyze po tayo, maging doon sa kanyang pangunawa. Ano ho? Sinasabi niya dito sa number 1, sino ang pumili? Ang Diyos Ama. So tama po yun. Ang pumipili ay Diyos Ama. Ang tanong, sinong pinili ng Diyos Ama? Di ba't yung mga pinabanal? Tandaan po ninyo, yung pinili ng Diyos, yung susunod sa aral at turo ni Kristo, yun po ang pinili ng Ama. O number 2, sino ang nagpabanal? Ang banal na espiritu. So yun ang kanilang unawa. Ang banal na espiritu daw ang nagpabanal. Kasi dito sa kanyang talata na kanyang ibinigay sa MBB, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya dito yung kanilang pangunawa, ang nagpabanal daw yung banal na Espiritu o Espiritu Santo. Ating ang alamin sa banal na kasulatan, ang banal na Espiritu ba ang nagpapabanal? Iyan ang tanong, ano? So ang sagot, hindi sa ating pangunawa. Kasi nga yung binasa natin, paraphrase ito po yun, paraphrase po yan. Kaya hahanap tayo ng sagot. Kaya tayo nagbasa ng ibang salin, katulad po dito, no, kung babalikan po natin itong ADB version. Kung i-compare po natin, ipagsamahin po natin para malinaw po. Yung MBB tsaka ADB, kasi po yung mga salin po ito 2005, itong version po ng MBB. At ito po ang unang salin sa Tagalog, 1905, itong ADB. So, i-compare po natin sa ADB. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagbanal ng Espiritu. So, wala po diyang Espiritu Santo. Ang nakalagay lang po ay Espiritu. So, malinaw po ba? Ang nakalagay lang po yung Espiritu, highlight natin para maging malinaw po sa inyo. Sa pagpabanal ng Espiritu. So, dito po, Espiritu lang po, di ba? Dito po sa MBB, paraphrase po, ang nakalagay naman po ay pinabanal ng Espiritu Santo. So, alin ang tama? Aalamin natin kung talagang tama ang sinasabi nila na ang nagpabanal ay Espiritu Santo. Ngayon, ang magpapaliwanag nito ay hindi ako. Ang magpapaliwanag nito ay yung salita ng Diyos na mababasa natin sa kasulatan. So, ang tanong, saan natin matatagpuan yun? Ito po ay sinulat ni Pablo para malaman natin na ang nagpabanal ay
O ito po, malalaman natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Para malaman natin, ang nagpabanal ay hindi banal espiritu, kundi ang nagpabanal ay yung dugo ni Kristo. O alamin natin ha, pinagsama ko na ho itong version niya at do sa mga naunang version, katulad po nitong ADB 1905. So i-compare natin ano ho, para malaman natin alin ba ang nagpabanal, banal na espiritu o yung dugo ni Kristo. So basahin natin. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. O ngayon, i-analyze natin po ito. Ito para manawaan po natin ano ho. Yung sinasabi po dito na gaano kayang higpit na parusa. So may parusa po yung mga taong yumurak sa anak ng Diyos. O tandaan po natin ano. Di ba si Kristo napako sa krus? Bago siya napako sa krus, paano ba ang pagyurak sa ating Panginoon Kristo? Di ba binugbog, nilatigo, di ba dinuraan, hinagupit. So yun ang ibig sabihin na yumurak sa anak ng Diyos. So yan ang naranasan ni Kristo. Tapos yung umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya. Di ba yung dugo ang nagpapabanal? At umalipusta sa espiritu ng biyaya. So hindi po yung banal na espiritu. Yung sinasabi po ditong espiritu ng biyaya, si Kristo po yung espiritu diyan. Di ba't biyaya si Kristo? Di ba't malinaw? Ngayon, i-compare natin dito sa iba. Sa MBB, paraphrase po ito, no? Tingnan natin kung may pagkakaiba. Gano'ng kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos? Sino yung tinutukoy na anak ng Diyos? Si Jesucristo. Lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya at humamak sa mahabaging espiritu. Kung uunawain natin, sino po yung humamak sa mahabaging espiritu? Di ba si Kristo yun? Si Kristo po yung mahabagin. Kaya ang tinatawag siyang espiritu. O di ngayon nalaman natin na yung espiritong tinutukoy diyan ay si Kristo. Hindi naman po hinamak yung banal na espiritu eh. Ang banal na espiritu hindi naman yung napako sa krus. Ang banal na espiritu hindi yung nahagupit. Ang banal na espiritu hindi yung nabugbog. Kaya sinasabi dito, at humamak sa mahabaging espiritu. Di ba hinamak yung ating Panginoon Kristo? Binugbog, hinagupit, napako sa krus, namatay. Pero sa ikatlong araw, binuhay ng Ama. So malinaw po ba? Kaya mali po ang inyong pag-interpretasyon sa inyong binabasa. Kasi ang binasa po ninyo yung paraphrase na MBB. Kaya kayo po ang hindi makakaunawa. Kung sinasabi mo na may kamangmangan, hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos, kaya nga sinasabi ni Jesucristo, unawain yung mga nakasulat sa banal na kasulatan, mga kaibigan. Kaya wag mo sasabihin naman sa akin na nagmukhang tama. Talagang tama ako. Hindi naman ako nagkakamali sa akin sasabihin sapagkat yung sinasabi ko ay salita ng Diyos. O di ba, babasahin ko muli itong number 2. Sino ang nagpabanal? Ang alam ninyo yung banal na espiritu. Pero ang nagpabanal yung dugo ni Kristo. Iyan ang hindi mo nakita sa talata o sadyang nilakdawan mo. Bakit ko lalakdawan? Ibinasa ko na nga. Kayo po ang hindi nakakaunawa na sinasabi ninyo na kung saan ay hindi ako nagpapaliwanag ng tama. Ito na nga po. Kayo na rin ang may sabi, nagmukhang tama ka. Talagang tama po ako, hindi po ako magkakamali. Okay, Bigan Salvasyon, gusto kong idagdag ito sa iyo para maunawaan mo na talagang si Jesucristo po ang nagpapabanal sa pamagitan ng kanyang dugo. Basahin natin dito sa Colossus 1:20 MBB. At sa pamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. O di ba napakalinaw? Kaya yung pag-aalay ng dugo, yun po ang nagpapabanal para magkaroon po ng pagkakasundo maging sa langit at dito sa lupa. Malinaw po yan. Kaya nga po, kung hindi natin uunawain, o magbasa pa tayo ng ibang salin, para malinaw po, ano ho? Sabi naman po dito sa isang salin, sa Tagalog ang Biblia, at sa pamagitan niya, nung anak, ay
pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginawa ang kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng kanyang krus. Tandaan po ninyo, no, hindi krus ni Kristo yan, ha. Wala naman pong dala si Kristo na krus. Kaya dito, unawain po din ninyo. At katulad nito, napakalalim. Kung ang unawa ninyo, si Kristo pala may sariling krus. Kaya nga binasa natin doon sa sariling yung paraphrase, minsan nagbibigay unawa din po ito. O, di ba? Basahin natin. Di ba? Katulad nito, pakikipagkasundo sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang dugo sa krus. O di yung malinaw. Kaya nga po doon sa mga version minsan, hindi natin maintindihan, maunawaan, ay malilito talaga ho tayo. Ay katulad po nito, kung babasahin din natin sa ibang salin, pagsamahin natin sa MBB, at sa pamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamagitan ng dugo ng kanyang krus. Katulad po nito, marami po nagkakamali dito, kaya yung krus, minsan akala ninyo kay Kristo, kaya yung lahat ng mga churches ngayon, tingnan ninyo, may kanya-kanyang krus. Kasi akala nga nila, yung pag ganitong binabasa, ay may sariling krus si Kristo, kaya yun, naglagay na rin sila ng krus. Ang krus po, nanggaling ito sa mga Romano, na kung saan kapag meron pong tinatawag na execution o pagbitay, binibitin doon sa cross. Malinaw po ba? So hindi po yan cross ni Kristo. Kundi pinapakita dito, napako si Kristo sa cross at yung dugo na dumadaloy doon, yun ang naging pantubos sa kasalanan ng tao. O di ba't malinaw? Kaya nga uunawain ninyo yung nakasulat. O ito pa, para magbigay linaw pa sa atin. Efeso 2:13. Subalit ngayon ay nakay Kristo Jesus. Kayo na noong una ay malayo ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. O tingnan ninyo. Mas maganda yung ginawa ni Kristo, yung kanyang pag-aalay ng dugo. Na ilapit tayo sa Diyos sa pamagitan ng kanyang dugo. Ito, ilinaw pa natin sa mga sulat pa rin ni Pablo. Efeso 1:7. Sa kanya'y meron tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo. O di ba? Kaya natubos tayo sa pamagitan ng dugo at yung dugo na rin po ang nagpapabanal sa atin. Hindi po yung sinasabi ninyo na banal na espiritu. So hindi po yan. Malinaw dito sa mga sulat ni Pablo, pinapaliwanag sa atin na yung katubusan ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng dugo. Kasi yung dugo ang nagpapabanal sa atin. Tapos kung itutuloy natin itong pangungusap na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Kaya yung biyaya, si Kristo po yung nag-alay ng kanyang sariling dugo para matubos tayo at mapatawad sa ating mga kasalanan. Hudyo ka man o hindi. Yun ang malinaw. Ano ho? Ituloy natin sa verse 8 na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. Yan. O di ba? Kaya kung wala kang kaunawaan na yung dugo ni Kristo ang siyang tutubos sa iyo, yun na rin ang magpapabanal sa iyo para mailayo ka sa kasamaan. Ituloy po natin sa verse 9 na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. O di ba? Napakaganda noon. Na ipaalam sa atin yung hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin ng kanyang itinakda kay Kristo. Malinaw po ba? Kaya si Kristo, yung naging katubusan ng ating kasalanan at yung dugo ni Kristo, ang siyang nagpabanal sa mga tao. Kung ikaw ay tao, ay di kailangan mong sumunod kay Kristo at sumampalataya sa Kanya. Nang sa ganoon, pagkalooban ka naman ng Santong Espiritu para manawaan yung mga bagay na espiritual. O, di ba? So, yun ang malinaw po. Yung sinasabi po dito, ang dugo po ang nagpabanal. Maging ikaw ay titubusin ni Kristo, babanaling ka sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Ngayon, kaibigan, salvasyon. Napakaganda naman ang pangalan mo, salba. Ang kahulugan po niyan ay salvation, kaligtasan, para maisalba yung kaluluwa, unawain mo ito, no? Dagdag kaalaman ito, kaibigan. Nang sa ganun, maging sa kapatid ko sa pananampalataya, madagdagan din ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. O to, basahin natin. Sa mga sulat ni Pablo,
para magkaroon tayo ng pangunawa. Ano ho, basahin natin ito. Sa version mo ko babasahin ha. Kasi itong version na ito, paraphrase itong MBB. Sabi po dito, sa pamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. O ngayon, para maintindihan natin, samahan natin ng ADB version. Compare natin ha. Sabi po naman dito, nasa kanya'y ang buong gusali. O di ba? Malinaw po diyan na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Ang gusali ba? Kung literal yan, lumalago ba yun? Ba? Hindi po. Yung pag sinabing literal, literal yun. Ito po ay pangunawang espiritual. Ang tinutukoy na gusali, ito po ay bawat mananampalataya. Mga tao po yan. Kaya lumalago sila maging isang templong banal sa Panginoon. Ang nagpapabanal po yung Panginoon. O ininaw natin sa mga sulat pa rin po ni Pablo, Hebreo 13:12. Kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao. O malinaw po ba? Kaya yung pong mga taong yun, mga mananampalataya kay Kristo, binabanal niya sa pamagitan po ng kanyang sariling dugo. Kaya yung dugo po ang nagpapabanal, hindi po sa inyong pangunawa na kung saan sinasabi po ninyo, sino ang nagpabanal? Ang banal na Espiritu. Kasi ang binasa po ninyo dito sa unang Pedro 1:2, para praise. Kaya pinapaliwanag ko po sa iba't ibang version nang hindi tayo maligaw. Kaya nga bumabasa din tayo sa mga version para maunawaan mo. Katulad po nito, idagdag ko po yung version po ninyo. Ano ho? Dito sa Magandang Balita Biblia. Basahin natin sa yung version. Gayunman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Di ba't yung dugo nga ni Kristo ang naglilinis sa ating kasalanan para maging banal ka? Kasi hindi ka banal kung ikay makasalanan. Kaya yung kanyang dugo ang nagpapabanal. So mali po ang inyong pangunawa. Hindi po ang banal na Espiritu ang nagpapabanal. Ang banal na Espiritu, ang tungkulin niya ay tumulong. Kung babalikan po natin yung sinasabi po ni Apostol Pablo, balikan natin yon. Ikalawang Timoteo 1:14, sa tulong ng banal na Espiritu na nasa atin. Kaya tayo, mga mananampalataya, tinutulungan tayo na maunawaan yung mga bagay na espiritual. Pero kung hindi ka pa mananampalataya, hindi ka pa sumusunod sa aral at turo ni Kristo, wala ka pa ang tulong ng banal na Espiritu. Sinasabi ko sa inyo, kaya hindi mo kayang unawain, wala ka pang paggabay ng banal na Espiritu. Kaya hindi mo kayang unawain ang mga version na lumalabas ngayon. Kaya kung ikaw ay may tulong ng banal na Espiritu, kahit anong version pa ang lumabas, kayang mong unawain. Kasi ang banal na Espiritu ang nagtuturo, gumagabay, para maunawaan mo ang mga bagay na espiritual. Malinaw po ba? Kaya ang banal na Espiritu, tutulungan kanya kung ikaw ay mananampalataya na kay Kristo. Kaya babalikan natin yung 13. Di ba napakalinaw dito? Basahin uli natin itong 13. Ituro mo ang tamang aral na natutunan mo sa akin ng may pananampalataya at pag-ibig. Dahil ito ang karapat-dapat gawin ng mga na kay Kristo Jesus. O di ba? Kailangan niyang bagay na yan. Pananampalataya at pag-ibig. Di ba? Kaya yung pag-ibig na yun, gagawin mo eh. Di ba? Gagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Di ba? Maglilingkod ka sa kapwa-kapatiran. Hindi ka magnanakaw, hindi ka manggugulang, hindi ka papatay, hindi ka susuway sa utos ng Diyos, etc. Malinaw ba sa iyo, kaibigan? Tama ba, kaibigan, yung sinasabi ng kasulatan? Na kung saan sinasabi ni Kristo na unawain natin yung kanyang sinasabi. Balikan natin yung sinabi ni Jesus. Makinig kayong lahat sa akin at inyong unawain. Kaya lahat po yung mga nakasulat sa banal na kasulatan, tumutukoy ito kay Kristo. Kaya pag ikay nagbabasa, sabi ni Kristo, unawain mo, kaibigan. Di ba? Kaya sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat, ay ito po, unawain natin. Ano sabi ni Pablo sa kanyang mga sulat? Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. O di ba? Para malaman natin ang kalooban ng Panginoon,
ay di alamin natin. Sa pamagitan nga rin ng Banal na Espiritu, tutulungan ka niya para maunawaan mo yung kalooban ng Panginoon. Wala pong makakaalam sa kalooban ng Panginoon kung walang pagtulong ng Banal na Espiritu. Kaibigan, bago ko matapos ang bidyong ito para sa iyo, no? Hindi kita inaway kundi ipinaunawa ko lang ito sa iyo at do sa mga tao na kung saan ay hindi nakakaunawa sa mga kasulatan. Ano? Kaya nga po, nagpapasalamat tayo sa Diyos, tayo'y binigyan ng mga pagkaunawa sa kanyang mga salita, hindi tayo mananangan sa ating sariling kaunawaan. Ano? Nang hindi tayo maligaw. Kaya kaibigan, salbasyon, iligtas mo yung kaluluwa, unawain mo yung mga bagay na ating pinag-aralan. At ngayon, dito sa ating napag-aralan, malinaw naman po, ang nagpapabanal yung dugo ni Kristo. At itong number 3 naman po, para magkaroon po tayo na sumunod sa aral ni Kristo, kailangan ng paggabay ng Santong Espiritu para sundin natin si Kristo. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Naway patuloy tayo na mag-aral ng kanyang salita nang hindi tayo magkaroon ng pagkalito at madaya ng maling aral. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ito po inyong lingkod, Brother Owen.